Ang bayan ng Palimbang ay may mahigit na 100 kilometro ang layo mula sa General Santos City. Sa bayang ito naroroon ang dating payapang barangay na Malisbong. Doon matatagpuan ang moske ng Takbil, ngayoy kanlungan ng masasamang alaala ng isang malagim na nakaraan. September 22, third sa Ramadan namin sa Puasa, dumating yung 10 o 11 kanabal na kumanyon, nagsiling dito sa Barangay Malisbong, Barangay Kran, Barangay Lumitan, Barangay Butril, somewhere in Barangay Balyango. Nung nagsiling yung 11 kanabal dito, lahat ng tao dito, 1,000 people of 9 barangays, nagtakbuhan sa bukid. 12 anyos si Abo Bayaw ng panahong yun, ngunit nananatiling malinaw sa kanya ang lahat. Then yung pagbaba namin, diyan kami, matandaan ko diyan sa crossing sa Malisbong, ginawang bandera yung tandong ng nanay ko. Kami na lumabas kami sa bahay. Dahil sa may putok-putokan na, tumakbo kami sa bukid ng Butril. Pagtakbo namin doon, isang araw, araw, may negosyate. Pamilya ni Abdul Sukor Takbil ang nagpatayo ng moske sa Malisbong. 11 taong gulang siya nang maranasan niya ang karahasan na ikinamatay ng kanyang ama, kasama ng iba pang mga lalaki sa kanilang nayon. Kung paano naubos ang pag-aari ng kanyang pamilya bunga ng massacre, kasabay na rin ang pagkamatay ng kanyang ama. May negosyate, nagbaba kami. Dito na kami sa baba. Yung mga tatay na pasok sa moske. Hanggang ngayon hindi na nakabalik. Kami naman ng mga lalaki na hindi pa edad, nakapasakay kami sa nabal. Pagsakay namin sa nabal, sa isang araw doon, nibilad kami. Gutom. At saka ang iba diyan, nakita ng mata kong yung meron din namatay na mga kwan kasi siya alaki ng nabal. Ang iba tapon na mga bata kasi nagsakit sa init ng araw. Pamilya ni Abdul Sukor Takbil ang nagpatayo ng moske sa Malisbong, kung saan mahigit 1,000 lalaki ang pinatay ng mga sundalong militar. Bunga rin ng massacre na yon, naubos ang mga pag-aari ng pamilya Takbil. Rice mill niya, pati yung pispa niya ready to harvest, yung 30 hektarya na ready to harvest din na palay, at saka itong muski namin.
40 anyos na si Haji Muhammad Faust Piana noon at ganap na isang imam. Kasama siya sa mga lalaking dinala sa loob ng moske, ngunit isa sa mga nakaligtas. Paano pamundot sa kami? Ito may nakakwas lagi. Anong pagsugundo? Sa kanuto. Ayon kay Haji Faust, ginawa siyang utusan ng mga sundalo, kaya marahil hindi siya napasama sa mga kinuha para patayin. Kaya ginamit ko na nag-order si Governor Chungko, tigin ipadula ang mga Muslim na tigin yan sa Roda pa Maske. Tabi order ni Governor Chungko. Nakawa sa ganin, makawa, pero may kampaliw na mga Muslim to, pampundutan din siya. Eh, palo, dahil koma, na bakinagyaw niya sinapang, itang yung squadron, tado. Mamapita, mamaluam, pero may grabak, pagkikataan siya, ano pang In-order umano ni Governor Shonko na ipasok lahat ng lalaki sa moske. Ngunit maya-maya, may tinatalian. Ilalabas ng grupo-grupo. Pagkatapos ay makakarinig sila ng mga putok. Hindi na rin makababalik ang mga inilabas na lalaki. Nanam kang gularo, nga ipagpakansel kami, niyoga patswatan, ipagitog doon, ito mas pagkanami. Mga ubikapok pagpindahan, ito na may pagitog, ito na may pagagawa, ito na may. So, igami mo na ipagtabal sa drum. Igabayabas, pagtityanan, babagpeno mo yung pansal kami ito. Pag inuman na, para di kayo matay mo. Apat araw kami sa moske, ika-5 wala na kami sa moske. Yung babae, bata, ang lalaki na iwan. Sakay kami sa nabal. Hanggang sa hapon, bilang dalawang araw kami doon sa karagatan. Nainitan kami, walang kain. Tapos, isang anak kong namatay. Matinding gutom ang ikinamatay ng sanggol na bunso sa 5 anak nila sina Abdullah. Hindi na rin niya nakitang muli ang asawa. At gaya ng iba, naubos ang kanyang ari-arian. Hindi man tahasan ng pagpatay sa mga babae at bata. Ang karahasan at kalupitang dinanas nila sa kamay ng mga sundalo ay katumbas ng 1,000 ulit na pag-agaw sa kanilang katinuan at pagkatao. Lahat ng babae, kasama yung sister ko si Haji Fatima, ikinulong doon sa malaking bodega. Then 5 o'clock in the afternoon, gilak ni Captain Payumo. May lock yun. Binilanggo yung lahat ng babae doon for safety. Kasi yung mga sundalo, wala silang makita na mga dalaga kay pansamantala nila. Baba namin naman sa kulong-kulong, may isang babae naglaban. Kasi gusto-gusto na yung mga army ba hawakan yung babae. Hindi naglaban siya. Nag-awayan na sila. Nasaktan yung babae ni kwan ng army. Pero yung army na natamaan. Kasi naglaban yung babae. Yan namatay yung babae. May babae doon sa kwan ba? Sa yung pispan, parang dike. Na gusto sana ripin ng sundalo. Yun, nag-suicide yung babae. Nanak ng gunting ba? Sinaksak ng gunting. Pagkatapos dinala yung kwan, yung sundalo, lieutenant yata yung kwan niya, yung rangko niya, dinala sa nabal. Ang sabi nila, kung namatay yan, lahat kayo mamamatay. Tapos binaril kami, walang makatayo, hindi ka pwede makatayo. Sinamantala ni Bernie Bandala ang kaguluhan niyon sa babaeng nagpakamatay para makatakbo at tumakas. Dala na matinding takot, napalayo si Bernie sa mga kasamang bata at naligaw. Noon siya natagpuan ng isang nagngangalang Captain Ernesto Balena. Pagkatapos, dinala ako nila dito sa Malisbong. May taxman man sila dyan. Dinala ako nila. Katapos isang araw nila ako pinakain. 5 buwan na natili sa pangangalaga ni Captain Balena si Bernie bago siya nakita ng isang kapitbahay
na siyang nagsabi sa kanyang ina. Yun na, kinuha ko ni nanay pagkatapos may na-involve na pera. 25,000. Yung 25,000, na naibili ng nanay ko yung lupa nila ba? Pero nagbago na ang mundo kay Bernie. Ang mga sundalo na sumalakay sa kanilang bayan at pumatay maging sa kanyang mga kaanak ay napamahal na sa kanya. Ay, hindi na ako makaintindi ng kwan, yung Muslim. Tagalog ng topic ko ba? Kay, alam mo ng bata mo, madali lang matuto magsalita. Tapos doon, nagpunta-punta na sila kay minsan, bigyan akong pera, yung mga vitamina, ibigay na sa akin ba? Tapos, marami nang nagkakuan doon sa akin, nagabisita doon sa Palimbang. Bisita ganyan, magbigay sila ng kuan, ito, may bilihan mo ng candy, ganyan. Parang nagpamahal na po sa kanya ba? Kaya alam mo rin ang bata. Daddy ng tawag kay Captain Honisto Valinia. Mag-iyak-iyak na yung kuan, yung captain ng Hundalo. Si Captain Honisto Valinia. Kung nagkasya lang kami, dali niya ako doon sa kuan, sa Iloilo. Ang kwento ni Bernie ay hindi pangkaraniwan kumpara sa dinanas ng higit na marami sa kanilang lugar. Gaya ni Amina Gunaw na gusto lamang hatiran ng pagkain ng kanyang asawa na naiwan sa moske nang patayin ito sa kanyang harapan. Nagdala ako ng pagkain para yung asawa ko, sir. Kapag inibigay ko yung pagkain, kinuha yung tapos nilabi niya, sir. Sabi niya, huwag mong pakainin. Sir, digo, bakit nagkaganyan, sir? Iyak na iyak ako. Sabi niya, wala na yung iyak. Basta lahat kayo, wala, patay kayong lahat. Pero huwag mong pakainin yung asawa. Tapos yung asawa ko parang, alam mo rin, sir, ang asawa rin, no? Kapag hindi yung asawa ko kinuha niya, dito niya pinatay sa harap-harapan ko, sir. Ngunit may mga babae na nanghiram ng tapang at katwiran sa kinilalagyan. Kahit sabihin pang labag ito sa pananampalataya at nakagawian. May nakilala kong sundalo na sabi niya, sabi ko, sir, bigyan mo na laking bigas. Hindi sila nakakain 2 araw. Sabi niya, punta ka sa Nabar, bigyan ka ng bigas. Binigyan nila ako ng bigas, inepi, pula na yan, at saka tinapa na walang balat. Yun nga. Sabi ko, pwede na lang, sir, na samaan mo lang ako. Kunin ko si tatay doon sa musge at sa dalawin ko siya. Sabi niya, pwede man. Nagsakay kami sa Kennedy. Pag uwi namin doon, gabi na sa La City. Pag inagaan na yan, Domingo na. Tapos, pag punta kami doon, gabi na. Tinanong niya ako, sabi ko, sir, pinagsamantalaan ako ng sundalo. Pinilit niya ako. Wala tang magawa. Walang magawa. Pero natanggap ko na yan dahil tinulungan ko yung marami. Nakakuha ko kasi barkada ko na siya. Sabi ko, hindi barkada. Gusto niya ako. Pero ayaw ko talaga, sabi ko, hindi ganito, sir, bigyan mo ko ng bigas. Para makahingi ako ng bigas sa kanila ba. Kaya tiniisan ko na yan, nagawa ko doon. Ang naganap sa Malisbong at 10 karatig barangay sa bayan ng Palimbang ay isa lamang sa maraming naitalang kaso ng maramihang pagpatay at pang-aabuso sa kapangyarihan sa panahon ng batas militar. Sa pag-aaral ni Dr. Soliman Santos, aabot ng hanggang 500 milyong piso ang halaga ng mga nasirang ari-arian sa Mindanao sa pagitan ng 1969 hanggang 1976. Binuo ni Pangulong Marcos ang Central Mindanao Command upang harapin ang noon ay patuloy na lumalakas na puwersa ng Moro National Liberation Front. Pinamunuan nito ni General Fortunato Abad Jr. At that time, the MNLF was very strong at that time. And the military was sent there to see to the peace and order situation in especially Cotabato, no? The Central Mindanao Command was created in order to unify the forces, the military forces in Mindanao at that time.
That's why it's Central Mindanao Command. Unified meaning to say that the operations ano ba ito? The operation at that time will come from a single command, no? Para hindi halo-halo. Inamin ni Abat na kilala niya si Governor General Gonzalo Sionco na siyang nag-utos ng pagsalakay sa Palimbang. Ngunit sinabi rin ni Abat na wala siyang natanggap na ulat tungkol sa massacre. Massacre? Yes. I do not remember if there was a massacre, huh? No, hindi ko alam yan. Ako ang Central Mindanao Commander. Dapat malalaman ko yun. Binigyang katwiran ni Abat ang operasyong militar. Anya, kinokontrol na ng MNLF ang malaking bahagi ng Cotabato, Lanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Tungkulin ng militar na bawiin ang mga teritoryong ito. Well, at that time, the operation of the MNLF at that time was very strong, you know, and there were areas already that were under control, full control of the MNLF, and that those areas were the ones that we had to recover. If there are no MNLF in those areas, there is no possible reason why military will operate there. The military operates where the enemy is. Bagamat kilalang taga-suporta ng MNLF si Haji Hamza Takbil ang nagpatayo ng moske, magkasama sa payapang paninirahan ang mga Kristiyano at Muslim. At hindi katumbas ng pagkilos ng MNLF ang lagim na nasaksihan at dinanas ng mamamayan ng Palimbang. Nagpasya ako sa Pispan, yung 1979. Umaking alon. Paglaking alon, nakabkab ng alon yung tabing dagat. Yung kahoy na malaki, doon nila kinarian ng mga kwan doon. Yung pangbira ng barilis, di ba yung pangbarilis, yun, italian. Ngayon, dahil sa nakita ko, tumakbo ko dito. Sabi ko, maraming kalansay doon. Maraming kalansay. Nagligo kami dyan sa tabing dagat. Ang naabutan namin, Brad, almost 100 kasako. Natiki-tiki yung sako ng kupras, doon ang mga ulo, itong mahirap sabihin. Naisipan ko yung buto nga, sobra 100 sacks. Ngayon, mga pinsan ko doon, kasali. Talaga maano kami ba? Yung mga buto yung sobra, 40 sack yung pinulot namin, sir. Pero hindi ko nakabronta nagbulot, sir. Dahil maalala ko yung asawa ko at iba yung mga kapatid ko. 40 taon na makalipas ang lagim. Tinubuan na ng damo ang pinaglibingan ng mga kalansay. Nadagdagan na ang gatla sa mukha ng mga nakaligtas. At bawat guhit nito ay may kwentong naghahanap ng tengang makikinig. Hindi pa ubos ang luha na mapapawi lamang ng katiyakan na maibibigay ang katarungan. Nag-agi si Papa o si itong akong magulang na kuan. Murag nakita na ako ba? Mo to nakahilak good ko. Mo to nakahilak ko kay murag nag-agi sila nga duha ka tao ba. Ingon ako si Papa to. Mo to. Ug akong magulang nga isa. Mo to nga nakahilak good ko kay nga naman di nga nakita na ko si Papa nga namatay na to. Pila na katuig. Hapit na mag-40 katuig ani. Karon nakita na ko pa siya. Talagang hanggang ngayon meron pa eh. Habang nakikita yung itsura ng muski, parang ngayon lang. Parang ngayon lang. Kasi siyempre nakikita mo yung mga daan ng putok yan, daan ng mga sugat yan, nangagiba na. Yung nanimaalis hanggang ngayon. Ay siyempre pag simba mo, nakita mo na siyempre, parang kahapon lang yun, parang ngayon lang. Gusto ko sana makuha yung number niya. Kay minsan, punta ako doon sa kanya. Okay, magkuhan sa kanya magpasalamat. Kay hindi nila ako pinatay.
Parang di, anong, puso ko basta maalala ko ang nangyari. Talagang nahirapan ako. Ako lang ina, naiwan. Paano ko mamumuhay yung mga anak ko? Hindi makaya sa gamot sa butika ang mga damdamin namin kung hindi makuha ang pangarap namin. Kahit imuso agama Islam, balalin sa lagitan mo, mga taong malako, wagit sa bulangan bumataro. Bangsa mo, ang mahalaga, matapat tayo, at kung ano yung sinasabi natin, aaksyonan natin. Hindi tayo matutulog, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. Sapagkat habang buhay tayo, habang buhay ang diwa natin, habang buhay ang kasaysayan natin, at habang buhay ang kaisipan natin na dapat magpatuloy tayo at lalong-lalong natin ang ating pagkilos sa kinabukasan natin. Magtatagumpay tayo. Awkward po yung message ko ngayon dito. Kasi yung suot ko ngayon, yung uniforme na suot ko ngayon, yung mga suot din ng mga uniforme ng mga gumawa ng yung masakit na sinasabi nga noon 1974. Humihingi po ako ng tawad sa mga nagawa ng mga kapatid na taon pagkalipas ng trahedya sa Malisbong, ngayon pa lamang unti-unting naririnig ang mga kwento. Mga kwentong nananawagan ng katarungan. Mga kwentong nagpapaalala na patuloy nating pagsikapan na makamtan ang tunay na kapayapaan.